Hello everybody! I'm back and in today's video, current favorites video. Meron po akong kodigo, yung notebook ko, and nilagay ko lahat dito para wala po akong makalimutan. And in case na makikita nyo ako kung saan ako nakatingin, alam nyo na kung saan ako nakatingin, either sa dictionary ko, sa Tagalog, or eto. Kasi dito ko po sinusulat lahat ng reviews ko or kung ano po yung nagustuhan ko, cha-cha-cha-cha-cha. First is this Just Collections Photo Ready Foundation, and nagawan ko po na yung review to. Kung gusto nyo pong mapanood or kung hindi nyo pa po napapanood, I'll gonna link in the information box down below. Ito po yung ginagamit ko as concealer, and ang maganda po kasi dito is may contour na siya, may highlight, highlight to. Ito pala yung highlight, ito po, yan. And yung concealer, ito po yung shade na ginagamit ko to cover my beautiful spots sa face ko. Ito naman po yung which is yung lightest sa tatlo, yung po yung ginagamit ko as highlight sa, let's say, sa under eye ko, or dito sa my forehead, then dito, basta kung saan yung highlight area. Maganda siya kasi pwede siya for light to full coverage. Super sulit, and Pinoy made. Pero, hindi ko masasabi na locally made siya kasi made in France daw. Masaya ako kasi Pinoy brand siya. Next, L'Oreal True Match Super Blendable Powder in Warm, at saka itong Nichido Final Powder in Ivory Glow. Ipagsasabay ko na itong dalawa kasi parang wala naman silang pinagkaiba. Kung naghahanap kayo ng cheaper alternative or affordable one, dito na kayo sa Nichido, di po kayo magsisisi. Dito sa L'Oreal True Match Powder, sobrang fine niya compared dito sa may Nichido, pero parehas naman silang nagsiset on top of the foundation. Dito naman, ang nagustuhan ko sa Nichido kasi is, lalo na maganda, promise, yung effect niya kapag minatch nyo or pinair nyo siya sa Everbilena Pro Flawless Foundation. Ito yung Pro Flawless or yung Everbilena Pro Flawless Foundation. And pag pinagsama nyo itong dalawa, which is, yung Nichido Final Powder and ito, you look glowy. Yes, sobrang, alam nyo yun, hindi naman sobra, pero nag-glow talaga yung skin nyo or yung face nyo. And kaya minsan, gusto kong gamitin tong dalawang to, especially pag may special occasion, kasi ang glow talaga. Alam niyo yun, yung feeling na napaka-glow, napakaganda mo. Yon. Parehas naman silang hindi nag-cake up sa akin or feels cakey. e.l.f. Eyelid Primer, and ito po yung ginagamit ko na primer. Okay din siya, maganda naman, nag-last long naman. I got the shade in Sheer. Comparable daw yata siya sa Urban Decay. Tama ba, Urban Decay? I'm not sure though, pero please correct me if I'm wrong. Kasi meron akong friend, si Miss Abby of And Abby Says 08. Siya yung actually nag-introduce sa akin itong primer na to, yung eyelid primer, kasi ang ganda raw. Kaya ayun, nung binigyan niya ako nito, nung tinaray ko, oo nga, ang ganda. Nag-last long yung eyeshadow sa aking lids. Oily lids din ako. Another e.l.f. product, e.l.f. Mineral Infused Face Primer. And ito po yung primer na ginagamit ko. Hindi nag-crease yung foundation ko nung ginamit ko to. It has gel-like consistency and feels so silky. Great base before applying makeup. Ayan siya. So may pagka-clear gel siya, yung consistency niya. Nakatulong din siya sa flakiness ko, dryness, and large pores. So kung meron kayong dry skin, kahit huwag na kayo maglagay ng moisturizer, kahit eto na diretso. I got the shade in Clear, kasi meron silang purple and yung green yata. Basta yung color corrector ones. Then, kinuha ko lang yung Clear. Okay din to sa fine lines. Kung may fine lines kayo and large pores, tulad nga ng sabi ko, okay tong primer. As for oiliness, kasi meron akong oily combination skin and at the same time sensitive, super. Wala akong naging problem dito, hindi ako nagkaroon ng zit or blemishes na, or kahit ano nadagdagan, wala. Nakatulong siya sa oiliness ko. It comes with a pump, and I heard na may mga nagkaroon yata ng problem sa pump. Pero, ngayon hindi naman ako nagkaroon ng problem. Siguro pinalitan na nila yung bago, yung packaging. Silicone base po itong primer. So, kung naghahanap po kayo ng alternative na, not alternative, affordable, pwede to. Silicone base kasi siya. Ginamit ko po itong primer sa face ko. Ang smooth ng face ko. Nakatulong siya sa makeup ko mag-last longer. And a little goes a long way. L'Oreal
Double Extend Eye Illuminator Eyeliner. And, sino nga ba nagsabi sa akin? Si Miss Charles yata, Wicker Moss, ang nagsabi na favorite daw to ni Michelle Phan. Creamy. As in, hindi siya matigas, hindi siya masakit dito sa may waterline. Lalo na itong white or yung nilalagay ko dito sa waterline para mag-open up yung eyes ko. I'm loving this one. Ito po yung ginagamit ko. Revlon Color Burst Lip Butter in 015 or yung Tutti Frutti. Ang gusto ko dito is smooth yung consistency, easy to apply, and hindi overpowering or loud yung shade for everyday use. And ito po yung gusto kong gamitin, especially pag sobrang dry po ng lips ko. Nichido High Definition Lipstick in Pretty Tulip. Masyado siyang loud for everyday use. Tumatagal siya. Nagsistain siya sa lips ko. Napansin ko. At saka nung every time na binubura ko siya, let's say pag nag-swatch ako dito, may naiiwan pang stain. Kapag naamoy ko itong lipstick na to, naaalala ko yung naamoy kong lipstick sa MAC. Rimmel London BB Cream or yung Beauty Balm, 9-in-1 Skin Perfecting Super Makeup. Meron din po akong review nito. Ililink ko na lang po lahat ng reviews or haul videos dun sa info box or description down below. I got the shade in Light. Ang gusto ko dito kasi is built-in primer na siya and it does what it says sa packaging. Kasi meron po ditong description sa likod. Kung meron kayong flawless skin, let's say less imperfections sa face nyo, kahit ito lang gamitin nyo by itself, okay na. Pwede na kayong Gomora Bells. Pero kung meron naman kayong like me na ang daming imperfection, like blemishes, zits, or kung ano man tawag nyo, nilalagyan ko pa rin ng concealer, which is yung Jassy Collection. Ang maganda rin dito is SPF 25 sunscreen, kaso siyempre expect nyo, dahil may sunscreen or sunblock, hindi siya pwede for photography or photograph. Hindi siya photograph finish, for sure. May magkakaroon ng bounce back na flash. Nag-last siya all day sa face ko kasi nung pagka-uwi ko sa bahay, then nag-makeup remover ako, then wipes, tinanggal ko. Pagkakita ko dun sa, sa may wipes, may mga bakas pa ng BB cream na to. And ito po yung nagamit kong BB cream aside from Encara BB cream na nag-last siya. FS Cosmetics Lash Curler. Nakapag-curl siya ng lashes ko. Kasi, yung lashes ko po is mahaba and pabagsak po pababa. Kung naghanap po kayo ng cheaper alternative or more affordable na lashes, kahit yung HBC na curl lashes, kasi maganda yung sa HBC, na-try ko na po yun. Nichido Lip Liner in Rosette. I love the name, Rosette. Ito siya. Wala akong problema dito sa lip liner na to. Hindi po siya nag-bleed and walang smudge at all nung ginamit ko to. Pine-pair ko siya with Nichido Juicy Lips na lipstick in Raspberry Float and Apple Cider. And perfect silang combination tatlo. Speaking of Nichido Juicy Lips, ayun nga, I got the shade in Apple Cider and Raspberry Float. Ang gusto ko dito sa lipstick na to is number 1, smooth consistency. So, it can be easily applied on the lips. Itong Apple Cider Vinegar, ano ba yun? Apple Cider na shade. Ito po yung MLBB ko na brownish na shade. Yan. Enough color lang siya. Hindi siya overpowering. So, pwede siya for everyday or day-to-day basis. Kaso nga lang, ang napansin ko, can be light for some lips na may pagka-nude pink. So, kung may lips kayo na nude pink yung color, hindi ko po ito nire-recommend. Ito naman po yung Raspberry Float. Parang sa unang tingin, parang wala silang difference. Pero ito po yung difference nila. Yan. So, ito may pagka more on brownish. Ito naman may pagka pinkish. Ito naman po yung Raspberry Float. And ito naman yung Apple Cider. Elizabeth Arden Beautiful Color Moisturizing Lipstick in Wild Berry. Ang nagustuhan ko dito sa lipstick na to is yung packaging. Look how classy, how beautiful, how gorgeous, how di Carabao, diba? Tuteng joke. Meron siyang embossed
yung logo ng Elizabeth Arden. Tad-tad-ta! Kung mestiza kayo or kung maputi-puti, bagay ito sa inyo. Yung wild berry na color. Ito yung binili ko sa MUSE na event ni Miss Chill Chicas on YouTube. And binigyan ko rin or niregaluhan ko rin si Ann neto. So magkakambal na kami. Parehas kami na meron ganito. Yung aking true real friend. Huwag kayong mag-alala sa mga tropa ko out there na subscriber or viewers na walang kakayanan or hindi walang kakayanan. Alam ko lahat kayo may kakayanan bumili. Ipon-ipon lang. Pero kung hindi kayo makapag-ipon and can't wait na or naghahanap kayo ng shade na ganito yung color, meron ganitong shade na malapit sa Avon, which is yung cranberry. Nakalimutan ko kung ano yung yung tawag dito, kung anong line. Basta hanapin nyo na lang, Avon lipstick siya, na nasa black yata or alam ko black yung packaging ng lipstick. And hanapin nyo yung cranberry. May pagkamalapit yung shade nito doon. Ito yung one and only high-end makeup product that I own. Pag nag-a-apply ako ng lipstick, dab motion lang. Ewan ko kung bakit. Siguro, you find it weird, pero ganun po talaga ako mag-apply, ganyan. And kahit onti lang yung ilagay nyo, sobrang opaque, sobrang, alam nyo yun, kitang-kita na agad, pigmented yung color or yung shade. Wet n Wild 521A Fuchsia with Blue Pearl Lipstick. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung may pagka-blue, pearl na ganyan. Pero, pag nakita niyo in person, makikita niyo yung yung blue pearls na sobrang super-duper hyper liit na liit talaga. Ito lang yung lipstick na fuchsia that I own. Kasi other than that, or yung karamihan sa kanila is may pagka-reddish, kinda brown na ganon, or pink. Nichido Satin Moist Lipstick in Candy. Ang gusto ko dito is tame lang yung color niya, which I really like. No chapped lips and stays on for around 3 to 4 hours. Her Bench Pretty When Paint Cheek and Lick. Ay, lick. Ano ba? Ba't lick? Bastos. Lip tint. Ang cute na packaging niya. Kasi parang siya, alam niyo yung mini type na balde. And ang kulit ng applicator niya. Parang sa cutics or nail polish. Kung may mga viewers ako na morena out there, perfect to sa inyo. And kahit din sa mga may yellow skin tone or yung may pagka-fair, na ginamit ko to sa cheek ko, it looks natural. Alam niyo yun? Natural yung flush, yung dating sa akin. Gusto ko tong gamitin din sa lips ko kasi yun nga, natural lang. And hindi overpowering yung dating. Tapos, wala siyang bitter taste. Compared dun sa Nichido Lip and Cheek Tint, ang bitter ng taste niya, kaya hindi ko yung i-recommend sa inyo, lalo na pag sa lips. Milani Sheer Color Lipstick, I got the shade in 10, Bella Teeny. Nung pagkakita ko po nito sa may super sale or super bazaar na sobrang na-in-love po ako sa lipstick na to. I mean yung shade. Nung pagkakita ko, na love at first sight ako. Ito po siya. Nichido True Colors Collection Powder Blush. I got the shade in Sunkissed and Cool Rum. I recommend this Cool Rum blush sa mga morena. Okay siya. And it looks natural. Same naman sila. Ayan. Yung Sunkissed, may pagka-muted corally pinkish yung color niya. For You to Dream Girl Colors Single Eyeshadow. And meron din akong Reflection 4 Eyeshadow. Sobrang cute ng packaging nila una sa lahat. Unahin muna natin tong single eyeshadow. Ito yung color na nakuha ko. Yung may pagka-metallic grayish yung shade. Ang gusto ko dito, sobrang pigmented niya. Ang gusto ko sa mga eyeshadow ng For You To is, lalo na pag mga darker yung colors, ang pigmented niya. Dito naman tayo sa may Reflection 4 eyeshadow. Ang nagustuhan ko rin dito is, meron siyang mirror na kasama. Walang nakalagay na na shade number. Pero ipapakita ko na lang sa inyo yung color na nakuha ko.
Yan sila. Ang tawag ko dito sa palette na to, or yung eyeshadow, is Earth. Then, ito naman ang tawag ko, Adorable, kasi may pink and light violet or purple. Yan. Ito yon. Ito naman yung Adorable na tinatawag ko. Ito yon. Kung naghahanap kayo ng affordable na eyeshadow or yung basta yung parang palette na miniature type, I suggest itong For You to Dream Girl kasi ang ganda niya. Bukod sa affordable, true yung color niya. So, kung nakikita nyo dito is ganito yung color. Pag ini-swatch nyo or pagka nilagay nyo sa eyelid is ganun din yung color niya. Speaking of palette, I have two Wet n Wild Color Icon Eyeshadow Collection. I got Petal Plusher and Comfort Zone. And ito pong Comfort Zone talaga ang pinaka-favorite ko. Kasi perfect siya for, daily or day-to-day basis. And I love it kasi it comes with 8 shades or colors na siya. Ito naman yung Petal Plusher. It comes with a double-ended na applicator, sponge, and yung brush. Angled yung brush. Pero hindi ko siya ginagamit. Ang gusto ko dito sa may Wet n Wild Color Icon is pigmented. Sobrang pigmented niya. And you can create a lot of looks, especially makeup, eye makeup. Alam niyo na kung ano to. Yung false lashes from Ink Heart Shop. Yan. I got number 216. Kung naghahanap kayo ng natural looking lashes and hindi mabigat, bumili kayo nito. And I think meron din naman sa Divisoria, kung malapit kayo sa Divisoria, kasi kami malayo. And ayoko mag-access minsan ng pamasahe, minsan tamad pa ako. Kaya bumili na lang ako online. e.l.f. Mist Setting Spray. Setting spray yata. Wait lang, meron ako bote dito. e.l.f. Makeup Mist and Set with aloe, green tea, cucumber, and vitamins A, C, and E. Wala tong laman. Kasi tinransfer ko siya dito sa may bote that I got sa Biabi or BB spray bottle with cap. And sakto lang siya kasi 60 ml to and 60 ml din yung kinuha ko para walang masayang na product. And kaya ako siya nilipat dito dahil yung spray type neto, hindi ko siya gusto kasi padiretso. Dapat kapag sa mist or setting spray, dapat ganyan. Yung pa-spray siya type na ganun. Ang nagustuhan ko naman sa setting spray na to is kapag alam ko nag-kick up na yung makeup ko or yung face ko, yan, i-spritz ko lang siya all over my face and mawawala na siya. Refreshing, siguro dahil may cucumber, nagustuhan ko talaga siya. Nag-lasts long lalo yung makeup, especially nung ginamit ko siya nung tag-init pa, yung hindi naman totally tag-init, pero yung mainit-init pa and humid pa yung weather sa Pinas. Before mag-rainy season, ginamit ko siya and nagtagal talaga yung makeup ko as in. Kaya nalaman ko tong setting spray, yung e.l.f. kasi ginagamit ko ng katrabaho ko. Kasi yung sa katrabaho ko, mahilig siya mag-makeup, ganyan, kahit nasa during work hours or kahit nagtatrabaho kami, as in makeup talaga, hindi siya nawawala ng makeup sa mukha. And nakita ko sa kanya na ginagamit niya yung e.l.f. Pero meron naman siya Urban Decay. I think yung All Night Setterben. Basta yung may Urban Decay siya na na setting spray. And sabi ko sa kanya, di ba mas maganda yung Urban Decay? Tapos sabi niya sa akin, tinitipid daw niya yung Urban Decay niya kasi nga, di ba, alam niyo naman mahal. Most of the time, ginagamit itong e.l.f. And wala naman daw pinagkaiba sa Urban Decay 1. Yun yung sabi niya, ha? Ayan, brush set. Ito po yung tawag dito, yung bag or lalagyan po ng pouch rather ng Diane brush set, and andito po yung mga brushes ko. Ayan siya, and kumpleto na sila. Pero bibili pa rin ako ng isa pang brush set. Kailangan ko lang ng extra, lalo na kapag gumagawa ako ng eye makeup look.
Kasi parang nauulit-ulit yung mga ginagamit kong brush. Kailangan ko lang ng another brush set. Wala naman ako naging problema and I love it. Kasi kumpleto na siya and lahat ng kailangan nyo andito na. Except wala siyang fan, lip, and spoolie brush. Pero other than that, hindi naman siya malaking or big deal sa akin. Kaya okay na sa akin itong ganito. Nichido Eyelash Adhesive, yung True Lash. Excuse, natapon ko kasi yung box na gano'n maliit. Ito po yung ginagamit ko. Nag-repurchase ako kasi nawala ulit yung, yung ganito ko. Kasi napakaliit niya eh. Ewan ko saan ko nilagay. Minsan kasi tapon na ako ng tapon ko saan-saan. Okay naman siya. Wala naman ako naging problema. Dumidikit naman siya. Hindi naman... Walang violent reaction naman sa akin. Lip and Eye Remover. Alam nyo nung unang kita ko to sa Etude House, yung Lip and Eye Remover. Sabi ko, oh my God, that's so scary. Kasi Lip and Eye Remover. Di ba dapat lip and eye makeup remover na lang? Ito siya. Ubus na siya, pero meron akong isa pa. Paubos na rin. Ito po yung ginagamit ko pantanggal ng aking makeup, pero meron din po akong pinagagamitan nito. Which is, kapag nagamit, kasi minsan, tamad ako maghugas ng brushes ko, and kailangan ko ng iba pang brush, kasi nga hindi pa ako nakakabili ng bago, or yung isa pa. Ginagamit ko to for quick cleaning ng brushes ko. Kung gusto niyo makita kung paano ko ginagawa yon, comment down below. Then, gagawin ko yon para sa inyo. Or ipapakita ko kung paano ko ginagawa. Tsaka kasi, once in a week lang po ako mag-deep clean ng brushes. Yon. So, isa pa, kung gusto niyo din makita kung paano ko dinidip clean tong brushes na to, comment down below. I heard sa iba na nagamit daw to, pero nag-sting daw yung eyes nila. Pero sa akin, wala naman. Minsan nga, nakapasok nga siya sa sa mata eh. Kasi minsan pag binababad ko siya, din gano'n. Wala namang violent reaction sa aking mata nung ginamit ko ito. Real Technique Sponge. My all-time favorite sponge ever. Kung naghahanap kayo ng, let's say, affordable or dupe, hindi naman totally dupe, pero yun, affordable alternative na sponge, yung beauty blender pala, bumili kayo nitong Real Techniques. And ang ganda niya, malambot, flexible, and natural yung dating niya pag ito yung gamit ko, lalo na yung concealer na ginagamit ko. Madaling i-blend, let's say, foundation or concealer na gamit nyo. Kaya mahal na mahal ko to eh. Mirror, na binili ko sa Forever 21. Heart shape siya, and ang gusto ko kasi, itong side na to is yung normal lang, na tipong pag tumingin lang kayo, normal lang. Pero pag itong sa kabila naman is parang zoom type siya. Zoom na zoom siya. So, kung meron kayo, let's say, sobrang kailangan nyo takpan yung imperfections nyo or yung mga smaller area or corner dito, yan. Wala kayong mamimiss kasi makikita at makikita na talaga. Giggles Baby Wipes, unscented. Unscented po yung kinuha ko kasi ito po yung ginagamit ko to remove my makeup. Kasama po nung Etude House Lip and Eye Remover. Hair bun or donut hair bun maker. Mas napapadali ang buhay ko kasi meron akong mahaba talaga na buhok. And hindi ako nahirapan mag-bun. Nature Republic Soothing and Moisture Aloe Vera. 92% soothing gel. I-recommend lang sa akin to ni... Sino ba nag-recommend? Oh my God, ba't may memory gap na ako? Hindi ko na maalala. Pero isang subscriber or viewer ko. Nagustuhan ko siya kasi it smells refreshing. Ay, nakain ko pa ito. Pangit lasa, huwag niyong kakainin, titikman. Kung meron kayong Vaseline Aloe Vera lotion, ka-smell niya or ka-scent niya, but mas realistic or mas real yung amoy nito. Real na real! Pwede rin daw siya for shaving, sa hair. Ayun, hindi ko pa siya natatry sa hair, pero sa face, tinry ko siya and nag-soothe yung face ko. Kasi that time, sobrang dami talaga ng blemishes ko. Promise. Yung mga pimples, ganyan. And so, nung ginamit ko to, nag-soothe siya. Meron akong malaking zit somewhere. And nung nilagay ko siya, nag-soothe talaga. Nilagay ko to sa ref. Pag nilagay nyo to sa ref and nilagay ko sa buong face ko, sobrang lamig niya. Ang sarap. Then, the last one is itong makeup storage. Actually, ano siya shoe box.
pero ginamit ko siya lalagyanan ng makeup ko. Binili ko to sa may SM department store. And itong lid, dyan ko nilalagay yung mga used brushes ko. Kasi hindi ko siya pwedeng i-direct lagay dito sa loob. Kung may mga tanong po kayo, feel free to ask, comment down below. Okay, huwag po kayo mahiya sa akin. Thank you so much for watching. See you on my next vlog or video. Bye-bye!